Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Mga kabayan, nagbigay ng pahayag sa publiko ang pamilya ng mga Duterte sa pangunguna ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice President Inday Sara ngayong panahon ng holiday season. Dito ay sinabi ni Vice President Inday Sara na handang harapin ng kanyang pamilya ang mga hamon at pagsubok sa buhay na kanilang pinagdadaanan, partikular ang nakaabang na 3 impeachment complaint laban sa kanya na nakabinbin sa Kamara. At ito ay inaasahang sasalubong sa kanya sa pagpasok ng bagong taon. Ayon kay VP Sara, handa na ang kanyang mga legal team, kabilang na ang kanyang ama na si FPRRD, na tatayong isa sa mga abogado sa mga kasong kinakaharap niya. He'll be one of the lawyers for all the cases mo yang ginayuhan, and he's preparing his documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, naninindigan siya na wala siyang nilalabag na batas at walang ginagawang iligal sa paggastos ng pondo o confidential fund ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Dahil dito sinabi ni VP Sara na haharapin niya ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Siyempre, sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So, pag naang kaso, amo alang ihapong atubangon. Sa isinagawang online meeting nitong nakalipas na araw kasama ang mga OFW at mga opisyal ng AFP at PNP, nagpasalamat si VP Sara sa walang tigil at mainit na suporta ng ating mga kababayan sa kanilang pamilya at pagtitiwala sa kanilang kakayahan para mamuno sa bansa. Sunod na pagpapasalamat ko ay mula sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon at pagtitiwala na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. Dagdag pa ni VP Sara na sa kabila ng mga hamon sa Office of the Vice President at patuloy na pag-atake sa kanya na mga kalaban sa politika, patuloy silang maglilingkod at hindi tatalikuran ang mga mandato na ipinangako sa mga Pilipinong nagbigay ng boto para maluklok siya sa pwesto bilang pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Personal pa rin ang aking pagpapasalamat. Marami sa inyo ang nakakita ng ating mga balita. Nakikita ninyo ang mga challenges na kinakaharap ng opisina ng pangalawang Pangulo. Pero nandyan pa rin ang inyong tiwala at suporta at nagpapasalamat kami sa patuloy ninyo na suporta sa aming opisina, and we commit to continue to give efficient, accessible, and responsive public service mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo kahit anuman ang challenge or challenges na dumating sa amin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa kabila ng kaliwat kanang kaso na kinakaharap at binabato kay VP Sara, naniniwala pa rin ba kayo at buo pa rin ba ang inyong suporta sa ating Vice President na si Inday Sara Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Handa raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Sinabi ito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Pagdating naman sa 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng Kamara, tiniyak ni VP Sara na nakahanda ang kanyang legal team.
Nagpresenta nga rin daw ang ama niyang si dating Pangulong Digong na maging isa sa kanyang mga abogado. He'll be one of the lawyers for all the cases mo iyang ginaingon. And he's preparing his documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Muli rin siyang nanindigan na wala siyang nilabag na batas at walang ginagawang illegal sa paggasto sa confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Siyempre, sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So, pag naang kaso, amo alang yapong atubangon. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga naririto ngayon at patuloy na kaagapay ng Office of the Vice President sa paglilingkod sa mga Pilipino. Hindi matatawaran ang halaga ng inyong kontribusyon sa mga proyekto at programa ng OVP para sa ating mga kababayan. The Office of the Vice President would not have accomplished even half of what we have achieved without your trust in the integrity of the OVP, your dedication to public service, and your commitment to uplifting the lives of the Filipino people. We have a long list of organizations to thank, from the government and private sectors, from the business community, people's organizations, local government units, and private individuals. Last year, Pasidungog was a celebration of partnership we forged through the values we all uphold as government institutions with a common pursuit of a better life for Filipinos. We continue to celebrate our partnerships today as we take a closer look at the changes that happen to the individuals, families, groups, or communities that we have reached. The impact of our collaborations on the lives of those who needed medical care, burial assistance, immediate relief assistance, food aid, free public transport, and school supplies has been incredibly significant. And our delivery of public services have profoundly made a difference in the lives of our people. When we brought government programs to the communities through our satellite offices and extension offices, we essentially brought the government right to the doorsteps of Filipino homes. Essentially, we have two kinds of interventions. First, services that provide immediate help to citizens in distressing situations. And second, services that provide long-term solutions to social issues confronting our citizens. Mga kababayan, ladies and gentlemen, while we celebrate our success, we are not really here to congratulate each other, tap each other's back, or make ourselves feel better for what we have achieved. I take this as a reminder of the more significant challenges ahead of us as we continue to fulfill our aspirations for the Filipinos. I also take this as a reminder that we are here based on our commitment as responsible leaders and Filipino citizens. At sa pagpapatuloy natin ng ating mga programa, araw-araw ay patuloy din nating maririnig ang iba't ibang kwento ng buhay mula sa mga Pilipino na dudulog para humingi ng tulong sa atin sa Central Office ng Office of the Vice President at sa 10 satellite offices at 2 extension offices. At aasahan nila ang ating pagpapasya. Katulad ng ating pagpapasya sa nakalipas na 2 taon kung saan nagdesisyon tayo na maging epektibong ahensya ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Inaasahan ng mga Pilipino na mananatili tayong tapat sa ating tungkulin sa kanila at sa ating bayan. Yan po ang hamon sa atin. We are given the opportunity to serve the people and become institutions that would help restore the people's trust in our government through effective, relevant, and timely public service.
May we not squander the opportunity to lead, serve, and lift people up so that they become part of our mission to build the nation. Lastly, let me say that the power of collaboration to make things happen can only be put into play if all the actors involved, if all of us here fully dedicate, fully commit to honoring our social contract with the people. And we have proven that we are focused, we are resolute, we are strong. Mga kaigsuunan, wala pa natapos ang atong kontrata sa mga Pilipino. Hangtod nga gagahupot kita og katungdanan, mubo man kini o taas, magpadayon ang pagtawag kanato aron alagaran ang katawhan. Kanunay unta nato kining mahinumduman. Og sa kanunay, unta kita magpabilin nga mga leader ug mga taong gobyerno nga galantaw sa kaayuhan sa mga Pilipino. Mga leader ug taong gobyerno nga sa kanunay mobarog alang sa interes sa mga Pilipino. Ug mga lider ug taong gobyerno nga matidunod-anon ug sa kanunay gasubay sa prinsipyo sa pagsilbi sa publiko. Salubungin po natin ang panibagong yugto ng ating kolaborasyon na may nag-aalab na pagsisikap at pag-asa para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Nagpapasalamat ako sa karamihan ng ating mga kababayan abroad sa pagpapakita ninyo ng suporta sa akin. Lagi kong sinasabi sa lahat ng napupuntahan ko ng mga programa, unang-una ang aking pagpapasalamat personal sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan ng taong 2022. Alam nyo, unang-una ang dumating na absentee voting at yung mga boto na galing sa OFWs. At doon ko unang nakita ang landslide na boto ng aking mga kababayan at pagtitiwala. At doon unang nakita ng taong bayan ng Pilipinas kung gaano binigyan ng pagpapahalaga ng mga OFWs ang aking adhikain na tumakbo as Vice President at magtrabaho para sa ating bayan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa boto ninyo. Pangalawa, personal pa rin ang aking pagpapasalamat. Marami sa inyo ang nakakita ng ating mga balita. Nakikita ninyo ang mga challenges na kinakaharap ng opisina ng pangalawang Pangulo. Pero nandyan pa rin ang inyong tiwala at suporta at nagpapasalamat kami sa patuloy ninyo na suporta sa aming opisina. And we commit to continue to give efficient, accessible, and responsive public service mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo kahit anuman ang challenge or challenges na dumating sa amin. At ang sunod na pagpapasalamat ko ay mula sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon at pagtitiwala na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. At napakalaki ang tulong ng pagpapakita ng suporta ng OFW community sa ginagawa namin na trabaho. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo, lagi kong sinasabi yan kapag OFWs ang kausap ko o mga sundalo ang mga kausap ko na yan ang dalawa sa klase ng desisyon sa buhay na hindi ko kayang gawin
dahil hindi ko kayang malayo sa aking mga anak, sa aking pamilya. Pero kayo, ginawa ninyo ang mahirap na desisyon na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. At gusto kong malaman ninyo na hindi man siguro na ipapakita yan ng inyong mga mahal sa buhay araw-araw kung gaano nila ma-appreciate ang paghihirap ninyo at sakripisyo ninyo dyan. Pero sigurado ako, nandyan yan sa kanilang mga puso ang pagmamahal para sa inyo. Alam namin ang sakripisyo ninyo, nakakausap ko ang marami sa ating mga kababayan. Ang mahalaga ay masaya ang ating mga mahal sa buhay dahil sa pagpapakita natin ng pagmamahal sa kanila. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Okay. Doon na lang muna tayo. Binabalikan lang natin, mga palangga, dahil ito ay mga napag-usapan ng mga matitino noong isang araw. Yung expose na yan, na sinasabi ni Pangulong Duterte, January pa yan. Sunod-sunod, lumabas ang PDEA leaks, lumabas yung video, di ba? Noong July 22 ng kanyang State of the Nation address. So kaya naman nag-usap-usap, sabi ng ating puting ahas, sabi niya sa akin, Miss Malaga Maharlika, yung ang karamihan ng mga brusko, kaya natataranta na si Bangag ngayon, at hindi lang yon, baka pwede daw magorgor sa kanyang pagiging addictus benedictus. Last year ko pa sinabi sa inyo na nagkaroon ng muscle spasm si Bangag. According to our source, nakinabahan si Satanas, akala niya magugurgur na. Kaya sabi ng ating puting ahas, dalawa lang ang pupuntahan ni Bangag. Forced exile, kung ayaw niyang umalis, or magugurgur siya sa sarili niyang pagsinghot ng pulburon. Sabi ko nga gano'n sa kanya, buti na-realize nyo yan. Tagal-tagal nyo, sabi ko na gano'n sa kanila. Sabi nga daw ng mga prinsipe ng Kakawate, ano pa ba ang kailangan i-expose? Mukhang ang magaganap na ang sinasabi ni Pangulong Duterte na magagaya ka sa tatay mo. Baka magaya ka. Tapos yung kausap nga natin kahapon, sabi nga daw ng mga katropa niyang Repa Pips doon sa kaharian ng Kakawate, ano pa daw ba dapat ang expose na pwedeng ilabas na lahat. Nag-meeting sila, habang nagkakape sila, lalo na ang pulburon. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, Sir, yun na nga Kaya nga araw-araw kami, hindi ako tumitigil. Alam niyo naman, di ba, yung araw ng kagitingan. May video yan, nasa PTV, nasa RTV. Ang tanong ko, tanungin nga kita, sabi kong ganon. Kumbinsido ka ba na ang nasanguso ni Bangag Jr. ay pulburon o tawas? Natawas siya. Sabi niya sa akin, Miss Maharlika, alam naman natin kung ano yon, ganon-ganon. Pero hindi, gusto ko sabihin mo, tawas ba or pulburon? Sabi niya, syempre kokak yun, or pulburon nga. Kaya nga pinaparating niya sa inyo, pinaparating niya sa atin, sabi niya, kumbinsido na ang majority sa lahat ng katiwalian ni Bangag, lalo na yung pagiging pulburonic. Nakikita daw nila yan. Yung talamak na krimen ngayon at nagbabalikan na bentahan ng 3-5 dyan sa kalye. No need expose. Sabi nga sa akin, Mas mahal ka na, expose mo na lahat Sabi ko, yun naman pala Di ba? Yun naman pala, sir. Nag-aantay ang taong bayan kung kailan baka magsasalita kayo para panindigan etong laban para sa Pilipino. Sabi ko, ang taong bayan sukang-suka na sa illegal na ginagawa ng Bangag na gobyernong ito. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, ano gagawin namin? Araw-araw nagdadadakdak na ako dito. Ang sabi niya mga palangga, just keep doing what you're doing.
kasi effective at na mumulat ang taong bayan. Na-educate sila dahil sa number 1 yung paggamit ni Marcos Jr. Actually, sabi niya sa akin, alam mo, galit na galit talaga sila sa'yo. Kaya yan, hinahabol ka dyan sa Amerika, basta ang bilin niya lang, ang kabilin-bilina ng prinsipe ng kakawate, ay patuloy daw tayong magsalita, mag-comment sa lahat, media, social media, kahit binablock tayo ng mga ng mga mainstream media, i-comment daw talaga, i-highlight ang pagiging addict ni Bangag, ang PhilHealth, ang pagdukot ni Lisa Tanas at ni Bangag sa turkey extraction. Yan, ano lang daw natin yan, i-sustain lang daw natin yan mga palangga. Dahil yan, ang kailangan daw talagang palakasin at hindi mawala yung impormasyon na yan. Dahil yan ang pilit na pinagtatakpan nila at talagang nagpupondo talaga sila sa mga trolls.